Mula sa DENR Regional Office, ito ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calion at Joanne Marisco. Sa iyong mga magandang araw, isang makakalikasang pagbati sa mga ginigiliw nating taga-subaybay. Muli narito ang ating programa, DENR at your service, na maghahatid sa inyo ng mga balita at pangyayari sa loob at labas ng kagawaran ng kapaligiran at likasyaman o Department of Environment and Natural Resources. Ito po ang inyong lingkod, Ariel Calion, na nagsasabing tunay na malasakit ang kailangan para sa ikaganda ng ating kalikasan. Ako naman po si Joanne Mariscotes na bumabati ng magandang araw at nagsasabing nakasalalay sa ating mga kamay ang pangangalaga sa ating likas yaman. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa National Greening Program na siyang isinasaad sa Executive Order No. 26 na nilagdaan ng ating Pangulong Benigno Aquino III noong Pebrero 24, 2011. Ito ang tatalakayin natin at bibigyang linaw ng ating panauhing pandangal, Forester Grace L. Carino, Chief of Conservation and Development Division ng DENR Region 5. Itatanong din natin sa kanya ang tungkol sa Executive Order No. 23 o ang tungkol sa moratorium sa pagputol ng kahoy at kung anong punong kahoy ang maaaring putulin at ang mga permit na kinakailangan. At ang iba pang mga balita ay ihahatid sa atin ni Forester Hines Hernandez. Bukas, November 5, 2015, gagawin na ang 2015 First Bicol River Basin Summit with a theme showcasing best practices for sustainable watershed governance. Makisasana ng aktibo ang 43 municipalities na nasasakop ng Bicol River Basin at ipakita ang pagpapahalaga sa tubig na nagmumula sa watershed areas ng ecosystem na ito. Muli po, ipinagbibigay namin sa mga head of offices of the different government agencies in the Bicol region ang gaganaping First Annual General Assembly ng Regional Executives and Directors Association o ang REDIRAS 5 na may temang Strength Through Unity, Key for Greater Governance on November 12, 2015 at La Piazza Hotel, Tahoe Road, Legazpi City at ang gaganaping Noceso Fun Run sa Legazpi Boulevard sa November 14, 2015. Sabado po ito. At nais ko rin ipabatid sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin na napakaganda ng naging gathering ng lahat ng mga information officers ng DENR throughout the Philippines. Ginawa po ito sa Metro Manila at nagkatipon-tipon upang magbigay ng ulat sa bawat isa, pati na po ang Environmental Management Bureau. At nakakatawa pong isipin na ang ganda pala ng ginagawa natin dito sa Region 5. Tayo pa lang ang mayroong kakayahan na mag-produce ng video presentation na pwede nang ipalabas sa TV o kaya ay sa teleradio. Yan. Congratulations po sa Bicol Region. Kaya, samahan ninyo kami sa loob ng 1 oras upang ating mabatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating kagawaran ng kapaligiran at likas yaman. Ito ang ating programa, DENR at your service. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mahigpit na ipinagbabawal
ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources DENR. Gayon din ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph.